Senator Rapi Tulfo hindi daw nagsasalita ngayon laban sa korupsyon. Sabi ika nga nila, ang tatak Tulfo ay nakaakibat na ang salitang matapang, madaling masumbungan ng mga ordinaryong mga Pilipino. Gusto ko public apology para sa mga Pilipino. Oops, wait ka lang, kalma ka lang, medyo paas na agad ang kilay mo. Nood ka muna. Kapag inaabuso ka at inaapi ka ng mga malalaking tao at mga maiimpluwensyang mga tao, una mong binabanggit, patulpo mo na yan. Tumbong mo na yan kay Senator Rapi Tulfo. Hashtag Rapi Tulfo in action. Ipapatulpo kita, haharap tayo sa tulpo. Bakit nga ba ganun kalaki ang expectation natin al salitang Rapi Tulfo in action o Senator Rapi Tulfo? Kahit na pwede naman tayo dumiretso sa mga barangay, pulis at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Bakit Tulfo agad? Tila naging korte na ang Rapi Tulfo in action. Well, in reality, kailangan pa rin nating maan sa due process sa ilalim ng ating batas dito sa ating bansa. Pero ang tanong, ang due process ba ay para ba sa lahat? Sabi ika nga sa isang kanta, ang batas ay para lang sa mga mayayaman. Kung para lang sa mga mayayaman, paano na lang kaming mga ordinaryong mga Pilipino? At dyan na papasok si Senator Rapi Tulfo. Gets mo na? Cut the proseso. That's the reason some people come to me because no. Ang katagang lagi nating binibigkas tuwing tayo'y inaapi at inaabuso ng ibang mga tao ay para na naging ama natin at sumbungan na ng bayan si Senator Rapi Tulfo nung pa hanggang ngayon sa kasalukuyan. Please po, tulungan niyo po kami makarating kay Sir Rapi Tulfo. Simulan muna natin, sino ba talaga si Senator Rapi Tulfo? Rafael Tishiba Tulfo, ipinanganak noong March 12, 1960. Bago pa man maging senator si Senator Rapi Tulfo ay naging broadcast journalist, television personality, radio presenter, newspaper columnist. Pero mas nakilala siya sa kanyang programa sa Wanted sa radyo sa TV5 o mas kilala ngayon sa YouTube na Rapi Tulfo in Action. Merong mahigit na 29.8 million subscriber o mahigit na 18.1 billion na manonood. Meron din siya dito sa Facebook na mahigit 22 million na mga followers. Ginamit ni Senator Rapi Tulfo ang kanyang impluensya bilang TV personality at journalist, Rapi Tulfo in Action, upang matulungan ang mga inaapi at mga inaabusong mga maliliit na mga Pilipino dinudulog direktiba sa kanya. Mula 1996 hanggang 2011, tong patong na kasong libel ang isinampa sa kanya kasama ng kanyang mga kapatid. Patong-patong na death threat ang kanilang mga natatanggap. Dahil sa kanilang mga matatapang na pahayag at ibinubulgar nila noon pa ang mga katiwalayan sa gobyerno, tila maging ang mga maimpluwensyang mga businessman ay kanilang kinakalaban para lamang maipagtanggol ang mga maliliit na mga Pilipino. Tandaan sa sistema ng ating lipunan sa politika, napatahimik at kinakasuhan ang mga journalist noon pa hanggang ngayon sa kasalukuyan basta hindi masagasaan ang kanilang pinagkakakitaan. Ngunit iba nga si Senator Rapi Tulfo dahil sa dami niyang mga nasagasaan na mga maiimpluwensyang individual sa kanyang mga programa, manhid na si Senator Rapi Tulfo at nakatingin lang talaga sa interes ng mga inaapi at mga inaabusong mga maliliit na mga Pilipino. Nanatili pa rin at patuloy na dumadaloy sa kanyang mga ugat ang dugong Tulfo na kung saan naglalaban niya pa rin ang mga maliliit at mga ordinaryong mga Pilipino mula 1993 hanggang 2011 kahit na marami na siyang death threat o kasong natatanggap. Marami rin mga nagtatanong dahil noon pa na wala namang impluwensya sa politika si Senator Rapi Tulfo, bakit tila hindi siya mapatahimik, lalo na ngayon na isa na siyang senador. Well, pasok tayo ngayon sa politika. Noong 2019 ay inendorso ni Senator Rapi Tulfo ang Axis Party List. Dahil dito, sa kanyang impluwensa sa social media, nanalo ang Axis Party List at nakakuha ng 3 seats sa Kongreso. Noong August 2019, personal niyang inihayag na wala siyang balak na tumakbo sa politika sa darating na 2022 eleksyon. At gusto niya lang na manatili na maging isang public servant. Ngunit noong October 2, 2021 ay ginulat niya ang sambayanang mga Pilipino at kanyang mga taga-suporta dahil nag-file siya ng Certificate of Candidacy bilang isang senador at tumakbo siya bilang independent. Nang lumabas na ang resulta noong May 2022 eleksyon, nagimbal ang sambayan ng mga Pilipino. Dahil ang first timer sa politika, si Senator Rapi Tulfo ay nakakuha ng pangatlo sa pinakamataas sa boto ng mga senador na umabot ng 23,386,000. Noong May 18, 2022, naproklama na bilang senador, Senator Rapi Tulfo, at dito nag-umpisa na ang dilubyo
kakaharapin ng mga malalaki at mga kurakot na mga individual. Sa pagsisimula ng 19th Congress noong July 2022, ang unang niyang priority bill ay ang maprotektahan ang mga manggagawang mga Pilipino, mga babae at mga batang inaabuso at maging ang ating mga bayaning OFW. Dito na nagsimula na gamitin ni Senator Rapi Tulfo ang kanyang kapangyarihan at impluwensya bilang isang senador. Ginisa niya isa-isa sa kanyang hearing ang mga iba't ibang mga individual at opisyal ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya naman tila ang mga sambayan ng mga Pilipino ay nagulat at namangha sa first 100 days ni Senator Rapi Tulfo bilang senador. Lumipas ang mga buwan at mga taon, sinimulan na pangunahan ni Senator Rapi Tulfo ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang kalakaran sa PCO lot. Ginisa at matapang na hinarap ni Senator Rapi Tulfo si PCSO General Robles dahil sa kanyang pag-abuso sa kapangyarihan. Binalasa at hinarang ni Senator Rapi Tulfo ang PCSO sa plano nilang tanggalin na ang lahat ng mga PCSO outlet sa iba't ibang parte ng mga Pinas at palitan na ng PCSO Iloto. Dito, hindi pumayag si Senator Rapi Tulfo dahil maaapektuhan ang mga libo-libong mga ordinaryong manggagawa at trabahador at mga maliliit na mga negosyante sa mga PCSO outlet kung tuluyan silang tatanggalin. Dahil sa pagharang na ito ni Senator Rapi Tulfo, hindi tuluyang natanggal o nawala ang mga PCSO outlet sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ito ang naging isang pasasalamat ng mga trabahador at mga business owner ng mga PCSO Lotto na hindi pumayag si Senator Rapi Tulfo na tuluyang tanggalin ang kanilang pinagkakakitaan. Ibinulgar din ni Senator Rapi Tulfo na merong isang mananaya na 20 times na nanalo sa isang buwan. Well, kakaiba ito. At dito tuluyan umalingasaw ang baho ng PCSO Lotto. May mga nakasuhan, may ibang mga natanggal sa ahensya ng PCSO base na lang sa rekomendasyon ni Senator Rapi Tulfo at nangako ang ahensya ng PCSO na gagampanan nila at iimbestigahan nila ang kanilang tungkulin ng maayos upang maiwasan ang korupsyon sa ahensya. Katapos ng makabuluhang Senate hearing ng PCSO na pinangunahan ni Senator Rapi Tulfo at maraming mga Pilipino ang kanyang natulungan, tila sunod-sunod na ang mga pagbabatikos dahil ayon sa ibang mga netizen, tila nabayaran daw ang senador dahil biglang nawala ang investigasyon sa PCSO Lotto. Kahit ang mga paratang na ito laban kay Senator Rapi Tulfo ay walang basihan kundi politika lamang. Eto, puntuhin na natin ang matagal niyong katanungan. Bakit tahimik daw si Senator Rapi Tulfo sa mga nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa? Kung tahimik ngayon si Senator Rapi Tulfo, paano na lang ang katahimikan ngayon ni Senator Lito Lapid? Well, biro lang. Okay, hindi maitatanggi mula sa unang araw hanggang ngayon sa kasalukuyan ng pagkakaluklok ni Senator Rapi Tulfo ay hindi kayang patahimikin talaga ang isang Tulfo. Kabahan kayo. Mula nang sumabog ang investigasyon sa flood control issue ay una na binalasan ni Senator Rapi Tulfo ang mga sangkot dito. Nakikita sa mga Senate hearing kung papaano na sumabog sa galit si Senator Rapi Tulfo sa mga kaharap niya ng mga diskaya at iba't ibang mga kontraktor na sangkot dito. Hindi may tatanggit sa lahat ng mga senador, iba ang boses at impluensya ni Senator Rapi Tulfo sa loob ng Senado. In short, malaki ang expectation mo kay Senator Rapi Tulfo kumpara sa ibang mga senador. Well, totoo yan. Well, ika nga, sawang-sawa na tayo sa ibang mga senador na ika nga obvious na maka-BBM at maka-Duterte. Pero ang pananahimik ngayon sa ibang issue ni Senator Rapi Tulfo ay pagpapakita na interes ng mga Pilipino ang kanyang inuuna ngayon sa kasalukuyan. Nais ni Senator Rapi Tulfo na makapag-focus siya sa kanyang mga Senate hearing committee na kanyang hinahawakan ngayon, lalong-lalo na sa mga manggagawang mga Pilipino at mga OFW. Sabi ika nga nila, ang pangalan at impluwensya ngayon ni Senator Rapi Tulfo sa politika ay mas lalong lumalakas at lumalaki. Sa mga lumalabas na Presidential Survey 2028 noon hanggang ngayon sa kasalukuyan ay laging pumapasok sa top 1 or top 2 si Senator Rapi Tulfo. Duterte, Tulfo, Tulfo or Duterte. Well, magprangkahan na tayo. Baliktarin mo man ang politika, ngayon mang ang 2028, hindi maitatanggi na iba ang puwersa at lakas sa politika ni Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo. Dalawang politiko na posible na magtapat sa presidential election 2028. At isa ring pagpapatunay na malaki ang naging impluensya sa pagtatanggol, pagmamahal at pagtulong ni Senator Rapi Tulfo sa mga maliliit, inaapi, inaabuso at mahihirap na mga Pilipino na tumatakbo sa kanya na akala nila
ay wala na silang matatakbuhan. Ang pagpapatunay din sa loob ng 3 taon bilang senador ni Senator Rapi Tulfo ay pinangahawakan niya pa rin ang kanyang unang kataga para sa mga Pilipino na hindi ko sasayangin ang mga boto nyo.